Hi guys! Welcome to my channel, Levjol Adventure. Supportahan nyo po guys at i-click nyo po rin yung subscribe button at i-like nyo rin para ma-appreciate ko kayo. Click nyo rin yung notification bell para ma-inform kayo sa next video upload ko. Okay, ito na yon yung electrical system. Bago po tayo magpatuloy sa headlight diagram, be sure na ma-familiarize natin yung schematic diagram of headlight dual relay. So, yung first na electrical symbol is battery. So, ito yung symbol ng battery. Mayroon siyang positive side at saka negative side. Yung sa upper parts niya, yun ang positive side. Then yung sa lower part, yun ang sa negative side. Then yung sa negative side is always connected sa ground or sa engine ground or sa chassis at saka sa body. And then next is yung ground. Ito yung symbol sa ground. So mostly ang ground, sinasabi ko na yan kanina, is connected siya sa negative battery. So yung ground ng vehicle is yung engine body at saka yung frame. Pero yung main ground niya talaga is directly connected talaga siya doon sa any parts of the engine. Yung iba makikita natin doon sa parte ng malapit sa transmission. Then yung positive side naman ng battery, yung battery cable is connected siya doon sa starter motor. Okay, ito yung symbol ng fuse. Mayroon siyang in at saka out. Ito yung symbol ko is dalawang fuse lang yung pinakita ko dito. Kasi dalawa lang fuse yung gagamitin ko doon sa headlight diagram. Yung input dito, yung sa left side niya, connected yan sa battery. And then yung sa out naman, sa right side, connected siya sa relay. So sa relay, may basic common terminals doon sa relay. Okay? Yung sa relay, may common terminal siya, yung source, load, switch, at saka source of coil. Pero maya i-explain ko yan mamaya. Okay? Next is, ito yung symbol ng combination switch ng headlight. Yung sa upper parts, yung may markang letter P, yan ang sa park switch niya, park switch connection. Then yung sa lower part, double pole, single pole, double throw. Single pole lang yung sa upper part, which is park. And then yung sa headlight, mayroon siyang double pole siya kasi yung operation niya is yung high beam at saka yung low beam. So yung meaning ng H is high at saka yung L is low. Ganyan siya. Okay? So yung switch natin is makikita doon sa steering wheel. So depende yan. Pag combination switch doon sa steering column, lever type siya. Combine na yung signal light switch. Kaya siya tinatawag na combination switch kasi nandun na yung park switch, yung headlight switch or dimmer switch. And then, at saka yung signal light switch, andun na siya. And then, ito yung relay.
So yung relay, mayroon siyang common connection, yung basic relay, yung 4 lang yung terminals niya. Yung sa ilalim nito, yung sa switch, single pole switch na symbol, yung sa ilalim yun ang 30. Yung 30 is source ang meaning yan. So, connected yung pag sinasabi nating source, connected siya sa galing sa doon sa battery. So, dadaan mo na siya ng fuse. Yung ano siya, yung sa kabilang dulo naman ng 30, yun ang tinatawag na 87. So, yung 87, ang code name, ang meaning ng 87 is load. Load is a device that use electricity. So, example ng load is, halimbawa natin dito is yung diagram natin dito is headlight. So, yung load niya is headlight. Pero pag ang diagram niya is horn, yung load niya is horn. So, depende siya kung saan siya ginagamit yung relay. Okay? Yung sa kabila naman, mayroon siyang coil na symbol. Yung coil, yung number code dyan is yung 85 at saka 86. Yung naka-coil yung symbol. So, depende na sa inyo kung saan nyo i-connect yung 85 at saka 86. Importante, alam mo kung ano ang role ng 85 at saka ano role ng 86. So, yung role sa 86 is switch. So, actually, pwede siya magkabaliktad basta walang diode nga nakalagay doon sa coil. Okay? Ganun siya. So, yung coil niya, yung 86 is switch. And then, yung sa kabilang dulo naman ng coil is 85. So, yung 85, depende naman siya sa circuit. Okay? Basta yung 86 is switch. And then, yung sa kabilang dulo naman ng coil, 85. Yung 85 is ground. So, halimbawa, yung switch natin is ground yung source. So, the electricity cannot work without positive and negative. So, kung negative yung 86 natin or switch, understood na yung 85 is i-common mo siya or i-join mo yung connection doon sa 30. So, bali, isa na lang ang connection sa 85 at saka sa 30. Pero, pag yung switch mo is live or nakakonect siya doon sa positive side, understood na yung 85, i-connect mo doon sa ground. So, maraming option na electrical connection doon sa coil ng relay. Basta yun lang ang importante. Yung isa dyan na connection, yung 86 is switch. And then, yung sa kabilang dulo naman ng coil is 85 source. Either ground source or either positive source or live source. Depende siya sa situation sa circuit mo. Okay? Then, another symbol, ito yung symbol ng headlight, double filament o headlight bulb. Actually, yung headlight bulb natin na ginagamit sa automotive, dalawa siya. Mayroon tayong single filament at saka double filament. Yung headlight natin is made of double filament. Pag double filament, mayroon siyang common connection at saka mayroon siyang high terminal at saka low terminal. So, yung high is, tawag yun is high beam terminal. And then, yung sa ilalim, yun ang low beam terminal. And then, yung sa common, yung common connection, na connected siya, naka-common siya kasi connected siya sa high beam at the same time, connected din siya sa low beam, kaya siya tinatawag na common. So, mamaya, makita nyo yan kung saan siya connected. Okay? Ito yung kabuuan na buo na ginawa ko, lighting system. Pero nakapokus lang to sa lighting system. Hindi kasali dito yung starting, yung ignition, hindi pa siya nakasali. Okay? So, lighting system lang to nakapokus. Mayroon na siyang electrical device na nasali dito, yung horn. Pero yung horn, hindi siya belong sa lighting. Yung horn is electrical devices siya. Okay? And then, pakita ko na lang yung diagram sa starting system. Ito yung starting system.
May diagram din na without relay at saka with relay. Then ito naman yung conventional charging system. Pag sinasabi natin conventional charging system, mayroon siyang external voltage regulator. So yung iba kasing charging system is made of IC. Pag sinasabi nating IC is integrated circuit. So yung integrated circuit, yung regulator niya is naka-integrate na siya doon sa alternator. So bali hindi natin makikita kasi pag IC siya medyo maliit na siya, bali naka-combine na yung connection doon sa naka-enclose na siya doon sa ilalim ng alternator. Ganun siya, kaya siya tinatawag na external. Pag voltage regulator, tinatawag siyang external regulator. Pag IC, internal regulator siya. Then, ito yung park and taillight diagram. Park and taillight diagram is, itong park and taillight diagram is iba itong switch niya. Separate yung main switch at saka yung dimmer switch na terminal. Actually, marami pang different connection dito. So, maybe next video ipakita ko yung mga different types of connection or different diagrams. Depende na kasi yan sa electrician kung ano yung design niya, kung paano niya i-circuit. Pag halimbawa electrical rewiring ka, pag ikaw yung technician, pwede mong i-revise yung circuit as long na safe yung connection niya. Okay? So, yung i-discuss ko ngayon is yung dual relay. Yung dual relay na yung switch niya is naka-combine yung main switch at saka dimmer switch. Okay? Kasi yung headlight natin is dalawa yung kanina yung park and taillight yung nakita nyo kanina, yung park and taillight kasi is separate yung switching pattern niya doon sa main switch at saka sa dimmer switch. Yung ibang connection kasi, yung main switch at saka dimmer switch is inisa na lang sila. Bali doon sa ilalim, kung buksan natin yung combination switch, mayroon siyang mga switching pattern doon na once na i-on mo yung headlight, kasi yung first twist kasi rotary switch yung main switch natin, first twist is park yung mag-ilaw. And then pag i-second twist mo, mag-ilaw na yung park, headlight, depende kung saan siya nakaposisyon yung dimmer natin. So yung dimmer natin, pag nakababa yung position sa lever switch, yun ang position ng high beam. Pag yung lever switch is nilagay mo sa gitna, yun ang low beam. Pag nilagay mo naman sa upper parts o yung yun ang passing light. Halimbawa may encounter ka, so yung passing light actually headlight high beam rin, yun ang connection niya. Bali automatic na siya mag-passing light pag walang problema ang connection sa high beam na connection. Okay? Yung ituturo ko dito is yung dual relay. So depende na yan sa electrician. May ibang electrician na single relay lang yung ginagamit niya. Yung ibang electrician dual relay. Yung iba naman may triple relay. So depende na yan sa technician kung paano ba niya i-circuit niya yung lighting system. Okay? Pero ang common connection is yung common principle talaga is pabalik-balik lang. So walang problema. Depende na yan sa iyo kung paano niya pero bago ka magiging electrician or magiging technician, kailangan mo talaga na matuto ka mag-read and interpret sa
electrical wiring diagram. So, pag hindi mo kasi ma-masterpiece yung electrical symbol, yung pinakita ko electrical symbol kanina is sa headlight lang yon. Pero pag ubusin talaga natin yung electrical symbol, marami pa doon. Marami pang hindi ko sinali. Then, yung pinakita ko rito, mostly is schematic diagram. Yung pag may nakalagay na square tapos nilagyan ng terminal, block diagram ang tawag doon. Minsan, ginahalo ko yung schematic diagram at saka block diagram. Okay? So, next is ito yung ano niya, yung components ng headlight o lighting system. Nagsisimula siya sa battery, fuse, main switch, at saka dimmer switch. Then, mayroon siyang relay. Then, beam indicator light, at saka dalawang headlight. So, mayroong headlight na 4. Dalawa sa left side, dalawa sa right side. Depende na rin yan sa unit. Pero yung principle of connection, the same lang. Okay? So, yung first natin na gagawin para ma-familiarize nyo is para hindi kailangan na i-follow yung posisyon yung posisyon dito. So, kung gusto nyo talagang matuto, kahit saan ko ilagay itong yung mga electrical symbol, dapat ma-join nyo o ma-connect nyo. Okay? So, ang importante, alam mo kung saan siya nakakonect. Walang problema kahit saan ka magdaan. Pero, tingnan nyo rin kung saan yung mas maganda tingnan. Kung saan yung yung organized siya. Okay? So, yung fuse, sinasabi ko yan kanina, na yung input ng fuse is connected siya from battery. Yun ang importante. Okay? Walang fuse na connected sa ground. Lahat ng fuse ay positive side. Okay? Tapos, ang next is yung sa relay. Galing sa fuse, okay? Yung first relay, yung out ng fuse, dapat connected naman siya sa in naman sa relay. Yung in sa relay, yung number kanina na sinasabi ko is yung 30 at saka 85. Dahil ground switch tayo ngayon, so yung 85 na coil at saka yung sa 30 is naka-merge yung connection nila. Bali, parallel yung connection nila. Okay? So, ito yun. Sa second relay, ganun pa rin. Okay? And then, yung sa 86, di ba? Yung sa 85 at saka yung 30, naka-join yung connection niya. And then, yung sa 86 naman, so, di ba may code tayo? Yung code ng 86 is always connected to switch. Okay? So, ano man yung switch natin? Ano yung light yung lighting system natin is headlight. Si normal, obvious na yung switch natin i-connect natin doon sa dimmer switch. Yung high at saka low, yun ang tinatawag na dimmer switch. Depende yan sa depende yan sa vehicle or sa company pero ito yung common talaga, yung dimmer switch na high beam at saka low beam na combination switch. Kasi may ibang headlight switch na separate yung main switch at saka dimmer switch. Yung pinakita ko rito, ito yung switch na nakakombine si main switch at saka si dimmer switch. Okay? And then, pag na-connect na si high beam at saka low beams or dimmer switch doon sa 86, nakakonect na rin si 85 at saka si 30 sa fuse. So, ang natira na lang, yung natira dyan na wala pang connection, yun ang load. So, ang number code niyan is 87. So, 87, ang load natin is
Ano gani yung load? Load is a device that use electricity. So, yung load natin is yung headlight. So, i-join natin yung connection. So, yung headlight is mayroon din siyang high beam at saka low beam. Yung sa itaas, yun ang symbol ko ng high. So, yan. I-join natin. High to high, parallel connection siya. And then, low to low, and then common connection. So, yung common terminal, yung sa gitna, yun ang common terminal sa electrical symbol. Pero doon sa actual, pag naka-back view yung headlight, iba ang situation doon sa common terminal, sa high terminal, at saka sa low beam terminal. Pag naka-back view yan, tatanggalin mo yung yung socket, yung sa gitna. Iba kasi yung sa gitna doon. Yung sa gitna yun ang yung low. Yung sa left side, yun ang common. Yung sa right side, yun ang high. Pag doon tayo sa actual. Pero dito sa schematic diagram, yung sa gitna, kasi yung common kasi, 'di ba? Pag common siya, ang coil niya nakakonect siya doon sa sa PCAS or sa kabilang terminal, yung naman sa kabila naman nakakonected yung isa, kaya siya tinatawag na common terminal. So ganun rin 'yan. Ang importante, alam natin kung paano natin i-identify. Okay? So, ulitin ko, pag sa actual tayo, yung common terminal is yung sa gitna. Okay, sika, triangular side at triangular, kasi yung makikita nyo yan pag doon sa actual. Okay? Yung sa left side, yun ang common. Yung sa right side, yun ang high. Pero dito sa schematic diagram ko, yung sa upper parts, yun ang high beam. Yung sa lower parts, yun ang low beam or low terminal connection. Okay? Yung common terminal, connect natin doon sa ground. And then, syempre, kung tingnan natin yung relay, kung titingnan natin yung relay sa high, yung H, yung sa 86 connected siya sa H, normal na yung 87 connect din natin doon sa high beam na headlight or sa load. And then yung beam indicator light, normal lang yan na doon siya mag-ilaw pag naka-on yung high beam. So yung beam indicator light nga pala, makikita natin yan doon sa sa panel board or sa tinatawag yan na meter board or instrument panel. Doon pag nakailaw yung headlight, makikita natin doon sa dashboard mayroong headlight din na symbol doon, kulay blue. So ang kulay ng beam indicator pag naka-on or naka-pass ka, mag-ilaw yung beam indicator light kulay blue. Mayroon siyang symbol na bulb doon. Okay? Ang tawag doon is beam indicator light. Pag nakailaw siya, meaning naka-high beam ka. Okay? Troubleshooting naman tayo ngayon. So, sa basic troubleshooting, bago ka mag-troubleshoot or bago ka maghinala kung ano yung mga cause niya, dapat i-identify muna natin yung problema. Ano bang problema na nakikita mo? Halimbawa sa headlight, pag nakikita mo na yung problema niya is, halimbawa is umiilaw yung sa kabila is hindi siya umiilaw. So meaning, hindi entire yung problema natin, dapat ma-identify natin kung ano yung problema na nakikita natin. Halimbawa, umiilaw yung sa kabila. Ano ba yung umiilaw? High beam ba? Left side ba yung umiilaw? Or umiilaw ba yung both, yung high beam at saka low beam, pero yung sa kabilang side, walang ilaw. So, ganon siya. So, mayroon siyang analysis. Halimbawa, left side, hindi umiilaw. Then, sa kabilang side, umiilaw siya. Mayroon siyang high beam at saka low beam. So, meaning, ang problema niya, ano kang possible cause doon? So, pang possible cause doon,
ang possibility doon is i-check mo yung yung kung saan yung part na hindi umiilaw. So meaning ang problema andun sa possibility baka may fuse, lost connection ng fuse or lost contact doon sa socket terminal doon sa headlight. Ganun siya. And then second process of troubleshooting is yun na, yung mga possible causes niya. Yung main cause talaga pag electrical troubleshooting, kahit anong part ng electrical system, yung pinaka-possible cause talaga is lost contact or doon sa fuse. Pag yung sa fuse, pag masira lang yung fuse or magputok lang fuse pag magkaroon ng grounded circuit or short circuit doon sa wiring harness. Ganun siya. Okay? And then third process is remedy. So yung remedy is ano ba yung dapat gawin doon? So halimbawa, yung binigay ito kanina, halimbawa magbigay tayo ng ibang problema. Ang problema is no headlight. Wala talagang headlight. So normal, halimbawa walang headlight, walang headlight lahat, hindi siya umiilaw lahat. Pero umaandar yung sasakyan, headlight lang yung wala. So normal, as a technician, yung first na i-check mo, yung fuse talaga. Kasi possibility baka nagputok yung fuse or nagkaroon ng lost contact doon sa fuse. Or yun talaga ang pinaka basic. And then pag i-check mo, pwede mo i-check ng test lamp or magamit ka ng multimeter or multitester. Depende na yan sa'yo kung ano yung diskarte mo. So sa akin, mas basta hindi lang electronics yung sasakyan, pwede ka gumamit ng ng test lamp. Pero careful tayo pag yung vehicle natin is bago yung vehicle. Hindi natin pwedeng gamitin yung test lamp doon sa electronics vehicle, especially pag doon na sa mga sensors, may possibility na may masisira doon na electronic devices. So kung careful, dapat aware din tayo pag gumagamit tayo ng test lamp. Okay? So ayun na. So mostly kasi yung problema sa headlight natin is andun lang man sa fuse or sa mga socket points. So dapat as a technician, dapat alam rin natin kung saan yung mga socket points niya. So yung socket points is mostly ma-encounter yung nating socket points. Okay, halimbawa, na-check na natin yung headlight. Yung process of remedial na tayo ha. Sa process of remedial, halimbawa, walang problema yung headlight. And then, assuming natin na walang headlight. And then, walang problema yung fuse. So, ano kayang mga possible cause doon? Pag okay yung fuse, hindi pumutok yung fuse, walang headlight. Okay? Pwede nyo i-check ang anong pwede nyo i-check? Ang relay. Try nyo check yung relay. Baka nagkaroon ng lost connection sa relay or baka natanggal yung mga ground connection. So yung switch kasi natin is, halimbawa, yung switch natin is yung common ground niya is sa main switch natin is naka-common yung ground. Halimbawa natanggal yung ground, possibility niyan sa dimmer switch na hindi siya pa-function, wala siyang headlight. Isang ground lang ang mawala diyan, hindi na yan magpa-function. Halimbawa itong common ground na connection dito sa headlight beam, yung ground connection diyan, pag mawala yan, ganun pa rin. Kung mag-ilaw man siya, medyo mahina yung ilaw niya. Yun ang yun ang possible na makikita natin na problema. Yung nilagay ko dito na may box, socket points din yan. Yan sa likuran ng headlight. I-check din, pwede nyo i-check diyan kung umabot ba yung kurente diyan. Pwede nyo tanggalin. Pero pag mag-check kayo dyan, dapat yung dalawa, tanggalin nyo lahat yung dalawa kasi magkaroon ng
mag-series circuit, malito ka. So dapat tanggalin mo yung dalawang ano niya, dalawang socket ng headlight para ma-check mo kung mayroon ba siyang supply doon. So, yun lang man ang pinaka-importante kasi most possible problem ng electrical system is lost contact talaga. Kahit sa anong lighting system na i-check mo, ganun din 'yan. Ganun pa rin, pabalik-balik lang yung mga problema niyan. Lost connection. Ang importante, alam mo kung saan nakalocate yung mga socket points. Alam mo kung saan siya nakakonect, possible connection nito. Halimbawa, yung load. Alam mo na kung load ng headlight beam pag may relay. Galing talaga sa relay. So, dapat yung sa relay, dapat kabisado mo kung ano yung mga connection doon. Okay? Yung mga major problem na pag wala talaga doon na sa switch, dapat pag doon na sa switch yung problema, dapat tanggalin mo na yung combination switch, tanggalin mo yung steering wheel. Maraming i-disassemble. Tanggalin mo yung horn, yung steering wheel, then bago i-check mo yung combination switch. Hindi mo kasi matatanggal yung combination switch pag andun pa yung steering wheel. So, maraming process, maraming safety. By the way, kung during sa electrical services, be sure lang tayo may safety procedure na tanggalin natin yung isang side. Halimbawa is doon sa pwede nyo tanggalin temporary yung negative connection ng battery bago kayo mag disassemble ng parts doon sa vehicle. Basta pag may gagawin kayo sa vehicle for safety procedure, dapat tatanggalin talaga natin yung battery. Yun lang man ang important part doon sa servicing. So, pag doon na sa switch yung problem, mostly, pag hindi lang siya nagkaroon ng short circuit or grounded circuit, possibility lang doon is na problema is nagkaroon ng lost contact o baka yung mga nakasolda doon is na siya na mostly kasi toasted yung wire pag yung headlight natin is medyo matagal na yung lighting system natin. Possibility din na halimbawa yung problem na nakita natin is yung headlight is medyo mahina na yung ilaw niya, low illumination na siya, mahina na yung intensity ng headlight. Maraming cost kasi dyan. Possibility na yung problema pala is yung ano lang ng headlight, yung glass ng headlight kulang lang siya og linis. Yun lang pala. So pwede lang linisan natin ng rubbing compound doon. Pero pag mahina talaga, kahit na bagong linis na yung front side or yung glass ng headlight niya, mahina pa rin yung ilaw niya. Yung possible cause niyan is yung wire. Kasi pag magtagal yung lighting system, mag-iba yung resistance ng wire. Doon siya magkaroon na bakit siya. So malalaman din natin na problemado yung wire pag hinahawakan natin is pag mainit yung wiring harness niya. Pag mainit nga yung wiring harness, recommend ko sa inyo is dapat i-replace talaga yan ng bagong harness. Bye-bye. Thank you.